Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang napakagandang vlog, Baro Valentine ni Ben Barubal. Matagal na wala akong napanood na birada niya. Ngayon, natuwa ako at nagbalik siya ulit. Yung last na napanood ko siya is pinaliwanag niya, galit siya dito kay Speaker Martin Romualdez dahil nakipagkutsapa sa mga Makabayan Black. Ang pamilya ata ni Ben Barubal naging biktima ng mga NPA sa kanilang lugar. Kaya ayaw niya yung ganyang mga politiko na may alliance sa mga makakaliwa. Kaya ganun na lamang ang niya. Panoorin natin ito. Paborito ko itong dalawa, Ben Barubal at saka si Super DM. Nakaka-aliw, nakaka-relax ang kanilang mga vlog. Salamat kapatid, Ben Barubal. Ituloy mo lang ang iyong Barubalan Time at nanonood kami sa Enjoy Barubalan Time by Ben Barubal. I am honored to introduce to you the Speaker of the 19th Congress of the Philippines, the Speaker of the People, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas na palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Hoy! Yung bunganga mo, sarap pahiin. Natutulog yung tao, nagigising. Best Speaker, wag mo na kaming lokohin. Yung mga tangang tao lang yung pwede mong bilugin. Kakasipsip mo, pati langit nagagalit. Hindi pa kayo tamaan ng kidlat, mga pangit. Saka wag mo kaming sisigawan. Marunong kami mag-isip. Halos matanggal yung lalamunan mo, kakasipsip. Hoy, bruwa. Halos mapatid na yan lalamunan mo, kakasigaw. Hindi namin iboboto yan kahit magdamag ka pang sumigaw. Tama nga sinabi ni Looney. Ang mandurukot tatakbo pagkatapos mang-agaw. Yung buhayang politiko tatakbo muna bago magnakaw. The best speaker ka kasi ikaw lang yung speaker na may sangkatutak na aso. Nauulanan ng blessings kaya todo puri sa'yo. Pagandahan ba to ng relo o pagandahan ng serbisyo? Tandaan mo yung pondo nilalaan sa tao, hindi sa aso. Ang gaganda ng relo nyo, yung mahihirap, wala nang makain. Ang mahal nga ng relo nyo, yung galawan nyo naman wala sa timing. Ben, yung relo ni speaker. Wow, ang ganda ng relo ni speaker. Yung price, patingin. Wow, 2.9, sarap sa pakin. Kaya naman pala the best of the best. Pera ba namin yan? Uy, pera ba namin yan? Okay. Silence means yes. Speaker, kumusta? Ha? Nagtitrip ka ba? Ang aga-aga nabibisit ka. Ang lakas na naman ng tama mo Hindi kita maintindihan, ang lakas mo magbebito, kayop ka. Isa pa nga. Yan siguro yung sigaw mo sa tuwing si Franz nilalandi ka. Nako, mag-e-eleksyon na naman. Gagamitin na naman yung mga mahihirap para mambola. Bibilugin yung ulo ng tao, sisenyas ng ganyan tapos tatawa. Magbabaliw-baliwan, papalakpakan tapos mamumudmud ng pera. Ben, tatakbo na naman siya. Tanungin mo kung yung pondo kasama. Kung tatakbo kang visit ka, yung pondo iwan mo. Hindi yung tatakbo ka, yung pondo ginagamit mo sa kampanya mo. Hindi mo pera yan ng taong bayan kung alam mo. Kulang na lang pati yung tax namin, diretso namin sa bangko mo. Panalo tayo lahat nito ngayon. Maraming salamat. Basta kukunin ni Congressman lahat ng pangalan nyo, lahat kayo magiging beneficiaries ngayong araw na to. 3,000 po kayo. Putragis talaga, Wala nang patumangga, wala na sa ayos ang paglustay ng pondo, putragis sarap manapak. Ayuda is the key, yan yung kanyang tatak. Basta daw may ayuda, malakas daw ang hatak. Kung ito 10,000 kada pamilya, si Martin 3,000 kada palakpak. Yung pangako niyang 500 billion para sa mahihirap, naramdaman nyo ba? Tatanungin ko kayo, naramdaman nyo ba? Kung hindi nyo naramdaman, saan nyo napunta? Hindi pa natin naramdaman yung budget ng 2024, may parating na namang isa. Kaya naman pala si Kong Luistro, hayop kung sumigaw. 6.3 trillion, wow na wow. Kaya pala yung mga aso ni speaker, baw na baw. Gamit na gamit, kawawang mahihirap.
Yung mga buhaya na to sa tuwing eleksyon mo lang makakausap. Pag naupo na, hindi mo na mahagilap. Pag-usapan pondo ng bayan, tandaan nyo, hindi lang mata ang kayang kumurap. Kahit magtawag ka pa speaker, kahit tawagin mo pa yung pinsan mo, hoy bongbong! Pinabayaan mo, ha? Pinabayaan mo pagtulungan yung community mo ng mga ulupong para maghari-harian sa kongreso ang mga gunggong. Anong masasabi mo doon, bongbong? Hindi. Ikwento mo sa pagong! May kasabihan tayo, ang taong nagsisinungaling nabubulol. At yung taong kinukonsinti yung mali, mambubudol. Para lumabas yung mga letra sa bibig mo, pupunta ako ng Quiapo, papadibdibang kita. Kay Tanggol? Hindi, kay Sanggol. Tatay Digong, wag ka na uling magtitiwala sa lahat ng mga nasa kongreso na bumaliktad sa'yo at ngayon nilalabanan ka. Wag mong tutulungan yung bawat asong nagugutom dahil baka kagating ka uli nila. Minsan yung tulong ay nagdudulot ng peligro na mabibigla ka. Kahit magbigay ka ng palasyo sa langaw, babalik pa rin yan sa basura. Dahil kahit ang asin ay mukhang asukal, at ang kalawang laging kinakapitan yung bakal. Kahit bigyan mo ng isang basong tubig, iinom pa rin yan sa kanal. At hindi lang ang libro ang pwede mong tawaging makapal. Mas gugustuhin pa namin yung politikong marahas magsalita, pero maraming nagawa. Kesa naman sa politikong matamis magsalita, puro lang ngawa. Kasi yung mga layunin ng mga buhaya na yan, yung mga Duterte masira. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga korap hindi makaporma. Yung mga dating kaalyado ni Pangulong Duterte na bumaliktad, alam nyo na. Basta dun lang tayo sa tama, wag sa may tama. Nung panahon ni Pangulong Duterte, lahat tumino. Politiko, pulis, kriminal, pati sundalo. Yung mga dating bangag tumaba, nagbago. Eh ngayon, back to zero. Parang school lang yan, kailangan matapang yung guro. Pag yung teacher matapang, yung mga estudyante nakikinig, natututo. Lalaking masunurin, hindi pasaway, matino. Pero pag teacher mo bangag, malamya, yung mga estudyante lalaking masama at higit sa lahat, bobo. Tapos may mga bobong nagsasabi pa dyan, sobrang bait nga ni Bongbong eh. Love na love ko yan. Bobo, yung sobrang bait, pinsang buo ng katangahan. Hindi mabait yan, tanga yan. Kung hindi tayo magsasalita, sino? Kung hindi tayo kikibo, sino? Hindi nyo kami mapapasunod sa buhayang mukhang tao. Napakademonyo mo na lang kung kakampihan mo pa mga to. Nung pinagtulong-tulungan nila si VP Sara sa kongreso, sino nagtanggol? Si Kong Marcoleta lang. Si VP Sara hanggang dulo, hindi niya iniwan. Sa labanan ng utak sa utak, hindi umubra yung mga buhaya dyan. Kaya anong ginawa kay Kong Marcoleta? Tinanggal lang naman bilang vice chairman. Kaya kay Kong Marcoleta, pikon na pikon yung mga buhaya sa kongreso. Kasi si Kong Marcoleta lang ang gumawa ng panukalang batas para baguhin ang post-audit sa mga proyekto ng gobyerno. Para ano? Para maiwasan ang bilyones na korupsyon sa gobyerno. Anong ginawa ng mga buhaya? Hindi sinuportahan ng kongreso. Bakit hindi sinuportahan? Kasi mawawalan sila ng kickback. Sarap pang sasampalin ng flip-flop o kaya ng crocs para solid. Pag tinamaan ka, siguradong lilipad kasing layo ng tira ni Robert Bolick. Maangas ba? Mas maangas ka. Hindi ka na nababagay sa mundo namin. Kailangan mo nang pumunta sa mundo ng mga halimaw. Masyado ka ng malakas. Malakas ang tama. Wala ka nang makakalaban dito, hayop ka. Kaya sa Senado, walang patumpik-tumpik number 1, Rodante Marcoleta. Walang takot, lahat ng oligarchs binangga. ABS-CBN binangga. Meralco binangga. Kesa ikumpara nyo rito yung pondo yung binangga. So para sa akin, dapat nandiyan ka sa Senado. At sinabi ko sa mga tao, I said it before and I will say it again, yung Rodante Marcoleta na yan, kung hindi ninyo gawing napakamalas na bansang ito. Tragis kayo. Yan na si Duterte. Yari kayo. Ayan na, dati. Isang kaway naman dyan. Yun. Woo! Bongbong, anong masasabi mo dyan? So, as usual, I guess if I'm going to single out one instruction set quickly. Tragis talaga, hindi ko talaga maintindihan. Yung naintindihan ko, quickly lang. Sa sobrang quick, putragis, hindi ko nasundan. Bibigyan ko ng 10,000 yung makakatranslate niyan. Ang tanda mo na para mag-baby talk. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo kung Ilocano o Tagalog. Para kang signal na chappy tapos yung cellphone sabog.
Para kaming naglimburak tapos yung ulo na umpong. Nice one, Ben. Ikaw,